Nagpatuloy ang istorya sa pagtungtong ni Kang sa third floor ng Tower of the Blood Moon Orc Tribe. Lumabas na sa isang pathway si Kang habang hawak-hawak ang kanyang frost sword. Ipinakita sa atin na tila napapagod na siya at nauumay na sa mga napagdaanan niya. Pagpasok niya ay nakita niya ang maraming orcs na nagsasaya at nag-iinyumon sa loob habang may bonfire. Agad naman siyang napansin ng isa sa mga orcs, kaya agad nitong pinaalam sa kanyang mga katropahan na nandoon si Kang. Sumigaw ito na lumabas na ang warrior at iyon daw yung warrior na magdadala sa kanila sa Valhalla. Itinaas ng mga orcs ang kanilang mga armas habang nakatingin sa Hero King. Makipaglaban daw sila hanggang kamatayan ng may karangalan. Napakomento naman si Kang at sinabi nito na, "Sandali lang mga siraulong orcs, ang excited nyo naman." Ipapakita daw ni Kang sa kanila kung ano ang itsura ng heaven ngayon din. Tumalon ang Hero King papunta sa mga orcs habang nakahanda itong mag-swing. Anabangan siya ng mga orcs dito na malaglag, at sinubukan nilang i-parry ang atake niya. Sa sumunod na eksena, naubos agad ni Kang ang mga nagkalat na orcs sa floor na iyon, at ipinakita sa atin ang nagsitalsikang dugo ng mga iyon kung saan-saan. Matapos iyon ay nagawa ng makatungtong ni Kang sa 4th floor ng tower. Kitang-kita ang pagod sa mukha ni Kang, at niningiti niya na lang ito. Sinabi niya sa isip niya na maganda nga na tumataas ang kanyang level ng madali, pero medyo mahirap daw ang makipaglaban ng dire-diretso ng walang rest floors. Okay lang yan Kang, ganyan talaga ang buhay ng isang RPG player. Bigla namang may napansin si Kang na nakakuha ng kanyang atensyon. Nakakuha siya ng isang warning na kung saan ang mga war song bodyguards daw ay hinaharangan ang daanan papunta sa room ng chieftain. Ipinakita dito ang ilan pang mga orcs pero ngayon ay may mga armor na ito, at mas magaganda na ang weapons. Sa isip ni Kang ay napasabi na lang siya na, "Ginagawa nyo namang napaka-obvious na elite mob ang nasa harapan ko ngayon. Wala na ba kayong mas igagaling dyan?" Nanlilisik ang mga mata ng orcs na ito habang nakatitig sa Hero King. Bigla namang nag-pop up ang isang notification kung saan sinasabi ang mga katagang makipaglaban hanggang sa mamatay ng may karangalan. Nagulat naman si Kang dito at napaisip kung bakit siya nakakuha ng ganitong notification. Lumalabas na ang Elder of Steel ay blines ang Battle of the War Song Bodyguards, ang mga orcs na kanyang kinakaharap ngayon. Inilagay ng mga orcs ang kanilang kaliwang kamay sa kanilang kanang dibdib at sumigaw na blines sila ng Iron Lord. Naghihintay na daw sa kanila ang Valhalla. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nila dyan. Hay nako, bahala sila. Nagsigawan ang mga orcs at sumugod ng may nagbabagang mga puso na. Habang sumusugod ang mga ito ay isinisigaw nila ang tanong na kung nasaan ang warrior na magdadala sa kanila sa Valhalla. Para daw sa Elder of Steel, ay kantahin daw nila ang Song of Blood and Iron. Mabilis na tumakbo ang orcs papalapit kay Kang at tila may pulang aura na bumabalot sa kanila. Si Kang naman ay nakatitig lang sa kanila habang naghihintay. Talagang wala silang balak na pagpahingahin man lang ako ano? Sabi ni Kang sa isip niya. Pumorma si Kang upang umatake, at itinaas niya ang kanyang frost sword. Di nagtagal ay swining niya ito ng malakas, at naglabas ito ng frost particles papunta sa orcs. Ipinakita si Kang na nabigla sa kanyang nakita matapos niya yung gawin. Lumalabas na hindi umepekto ang kanyang atake sa mga orcs, at patuloy lang ang mga ito na sumugod sa kanya. Sa kabutihang palad ay nagawa niya yung melee gun. Kumo-counter attack naman si Kang at tinarget nito ang batok ng isang orc. Pagtama ng kanyang frost sword ay napasabi siya sa isip niya na sabi niya na nga ba, hindi ganong nakakapag-deal ng damage ang kanyang atake. Mukhang meron daw some kind of resistance to frost ang mga monsters na ito since sila ang so-called elites. Inisip ni Kang kung ano ang pwede niyang gawin dito. Humawak siya sa isang chandelier matapos niyang tumalon upang maiwasan muna ang mga sumusugod na orcs. Sinabi niya na kailangan niyang makapag-inflict ng proper, fatal injuries, pero since wala siyang suitable na skill para dun sa ngayon, ay gagamitin niya ang isa niyang item. Trinashtok naman siya ng mga orcs dahil hindi siya bumababa sa chandelier kaya tinawag siya ng mga ito na duwag.
Nag-flashback tayo sa pagkuha niya ng ilang legendary items at napawaw siya dahil maxed out equipments ang kanyang mga nakuha. Yung hero tier skill niyang Frost Sword Creation, at maski yung hero tier artifact na nakuha niya. Di nagtagal, binuksan ni Kang ang kanyang inventory upang kumuha ng item. Kinuha niya dito ang hero tier artifact na Frozen Heart. Ang properties nito ay kapag isinuot siya ng player ay nagbibigay iyon ng Glacier Synergy, kung saan ma-amplify nito ang Cold Attribute skill effects. Madadagdagan din dito ang kanyang cold damage by 14%, pati na rin ang kanyang cold resistance. Hindi daw sigurado si Kang kung mahahandle niya yung artifact na iyon kung gagamitin niya man yun ngayon. Ipinaliwanag dito ang description ng artifact na ito, at nakasaad na hindi dapat itong gamitin ng isang player na unfamiliar sa frost magic. Merong risk na maging isang ice statue ang gagamit nito. Bago daw ito isuot, dapat ay registered ang player sa insurance service from the Red Magic Tower. Naiirita na ang ilang orcs kay Kang kaya sumigaw ang mga ito na bumaba na si Kang sa chandelier. Ang isang nilalang daw na hindi marangal ay hindi makakapasok sa Valhalla. Ano ba talaga ang pinagsasabi niyong mga orc kayo? Valhalla Valhalla, sino kayo? Si Thor. Binato ng isang orc ang kanyang higanting axe papunta kay Kang. Na-realize naman ni Kang na hindi yun oras ng pag-hesitate kaya in-equip niya na yung artifact kahit na may chance na maging isa siyang ice sculpture. Na-notify siya dito na na-equip niya na yung artifact na Frozen Heart. Nagkaroon ng pambihirang aura si Kang at pinalibutan siya nito na parang may umiikot sa kanya na blizzard. Nararamdaman daw ngayon ang powerful frost magic essence, at na-obtain daw ni Kang ang Glacier Synergy. Bumaba na si Kang galing sa chandelier at ikinaharap ng muli ang mga orcs. Ang effects daw ng equipped skill cards ni Kang na may frost attribute ay napalakas. Sinabi ni Kang dito na kagaya ng sa kung saang estado ka ipinanganak sa mundong ito, ito daw ay all about items. Dahil nag-overflow daw ang kanyang magic power, ay nawala na ang kanyang pagod. Tila nagkaroon ng upgrade ang Frost Sword ni Kang matapos niyang i-equip yung Frozen Heart. Sumugod muli ang mga orcs habang sumisigaw na magsisimula na ulit ang gyera. Tumama ang axe ng orc na ito sa isang block ng yelo, at lumalabas na katawan niyon mismo ni Kang na tinubuan ng ice armor. Halaka, ang galing naman ng skill na yan. Ikaw na ang susunod na Iceman. Kumo-counter attack si Kang gamitan ang kanyang new powers, at dito ay nagawa niya ng maka-inflict ng damage. Pagkatumba ng orcs ay nagyelo ang mga ito. Nag-level up muli si Kang matapos niyang makatalo ng isang elite. Nagsisugod ang iba pang orc para gumanti at nagsabay-sabay sila upang hindi makailag si Kang. Nag-transform bile yung espada ni Kang habang hinahawakan niya ito ng kanyang ice hands. Tila nagkaroon ng ice claymore at ice gauntlet itong si Kang, at ginamit niya ang mga ito upang ma-parry ang magkakasunod na atake ng orcs. Gamit ang kanyang ice gauntlet ay winasak niya ang armas ng isang orc, at bigla itong nagyelo. Hindi kinaya ng pipitsuging axe ng orc ang napakaangas na ice claymore ni Kang, at naghanda ulit ang ating hero king na umatake. Pag-swing ng kanyang espada ay madali na nitong napatumba ang ilan pang orcs. Dahil doon ay nag-level up na naman siya. Pinalitan niya ng dual sword na mala Sword Art Online ang kanyang gauntlet at claymore para daw mas maging exciting ang kanyang pakikipaglaban. Dinual slash niya sa mukha ang ilang mga orcs, na nagpatalsik sa mga ito. Lumipad pa nga yung isa sa kisame sa sobrang lakas ng atake ni Kang. Nag-level up na naman si Kang matapos iyon. Pinalitang muli ni Kang ang kanyang weapon at ginawa naman itong ice daggers. Sunod-sunod na pinagpapatay ni Kang ang ilan pang orcs na nagpa-level up sa kanya ng maraming beses. Nag-iwan ng trail of blood, ice itong si Kang sa floor na yon. Di nagtagal, nagawa ng ma-clear ni Kang ang elite floor. Bilang special reward ay nabigyan siya ng random skill card pack at nagkaroon din siya ng 1000p achievement points. Pagkakuha ni Kang ng pack ay napagdesisyonan niya yung buksan. As usual, bilang RNG player, ay common tier lang ang nakuha niya. Inakala niya pa naman daw magiging legendary skill yon. Okay lang yan Kang. Gets kita.
Ang nakuha niyang skill ay Stab, isang common tier skill na may metal attribute. Ang ability nito ay inaalaw nito ang player na magkaroon ng temporary explosive buff ang kanilang physical abilities at stab. Napakomento si Kang na okay na yun at mas mabuti nang may nakuha siya kesa sa wala. Matapos iyon, habang patungo sa susunod na floor, ay nakuha ni Kang ang blessing galing sa sword sharpener, na nagsanhi ng pag-increase drastically ng effect ng skill card na nakuha niya. Sa sumunod na eksena, nakarating na siya sa isa pang kwarto. Napukaw ang atensyon niya sa isang taong nag-welcome sa kanya sa kwartong iyon, at mukhang buhay pa naman daw siya. Well, pasensya na daw kung buhay pa siya, ika ni Kang. Kung saan sinabi ng tao doon na wag siyang maging sorry dahil dapat ay buhay siya para makapagbenta ito ng mas maraming items. So mukhang ito pala yung storeroom na nakasulat sa description ng tower. Sa sumunod na eksena, nagkomento ang merchant na marami nang nakuha si Kang na achievement points, at inudyok niya ito na gamitin iyon lahat bago pa siya mamatay. Pinaliwanag dito na ang nilalang na ito ay ang store manager na si Otem Ata, na isang creation ng Elder of Machinery. Bakit hindi na lang daw mag-offer itong si Otem Ata ng sacrifice sa spirits para mamatay si Kang? Binuksan ni Kang ang item list upang mamili, kung saan sinusubukan siyang utuin ni Otem Ata na bumili ng card pack para magkaroon ng legendary item, pero hindi iyon gumana. Sa huli, napagdesisyonan ni Kang na bumili ng isang acceleration potion at isang flame potion. Nagkakalahaga ang dalawang iyon ng total of 300 achievement points. Habang papaalis sa storeroom, sinusubukan pa rin siyang utuin ni Otem Ata, kaya tinapkan niya na lang ang kanyang mga tenga at sinabi na hindi niya na ito naririnig. Sa sumunod na eksena, nakarating na si Kang sa boss floor. Nakaharap na ni Kang ang boss at napakomento ang boss na ito na mukhang oras na ng digmaan. Matapos nitong tumayo ay agad itong sumugod kay Kang habang sumisigaw ng makipaglaban hanggang mamatay ng may karangalan. Gumawa ng protective barrier si Kang upang mas alag ang atake ng boss. Gayunpaman, pagkatama ng atake ay madali lang nabasag ang kanyang barrier. Sa sobrang laki ng boss na ito ay napakomento siya na yung mga nakalaban niya kanina ay dwarves lang at hindi orcs. Binato ni Kang ang binili niyang flame potion kanina papunta sa boss. Tumama yung potion sa boss at nagsanhi yun ng pagkalat ng apoy sa katawan nito. Habang kinakain ng apoy ay biglang may nag-activate sa boss at umilo ang mga mata nito. Nawala bigla ang epekto ng potion at tila nagwawala na ang boss. Pagkasugod nito ay biglang napunta si Kang sa kanyang likod, at gamit naman ito ang isang ice lance. Mabilis na nag-descend si Kang galing sa kanyang pagtalon, at pumorma ito upang tumusok. Nagawang mabutas ni Kang ang dibdib ng boss gamit ang kanyang pambihirang atake. Welcome to the Donut Family, Orc Boss. Kamustahin mo na lang para sakin sina Ace at Rengoku. Napakomento si Kang na salamat sa blessing, maski ang common tier skills ay nagiging useful. Ginamit pala ni Kang ang nakuha niyang normal skill dun na stab. The more you know. Bigla namang tumayong muli ang boss at sinabi na hindi pa sila tapos. Sumigaw ito ng malakas gamit ang natitira niyang hangin sa katawan, at lumalabas na inactivate nito ang kanyang skill na berserk. Paglingon ni Kang ay napangiti na lang siya sa nakita niya. Sa huli, napakomento si Kang na hindi ganun kasaya ang isang larong madali. Nagpatuloy ang istorya kung saan matapos gamitan ng stab ni Kang ang tower boss na si Blood Moon Singer, ay hindi pa rin ito namatay. Ayaw mo pang sumama kina Ace? Ano ka, special? Inactivate nito ang kanyang skill na berserk, na hinahayaan siyang magwala matapos siyang makatanggap ng lethal damage. Sumigaw ito na nagsanhi ng malakas na shockwave sa buong paligid. Madali naman yung nasalag ni Kang gamit ang kanyang ice shield. Nawasak yung ice shield niya kaya napakomento siya na, ganitong damage dahil lang sa isang shockwave. Siguradong tapos ang buhay ko kapag nataman ako noon. Pero kung matatamaan ako. Sumugod ng muli ang boss at naghanda naman si Kang. Kahit may butas na ang Blood Moon Singer ay nagagawa pa rin itong magpalabas ng malalakas na atake.
Habang nahaharangan ng kanyang ice shield, inilabas ni Kang ang kanyang acceleration potion at agad iyong ininom. Matapos iyon ay nagawang makailag ni Kang sa pambihirang lakas ng orc boss. Dahil sa pag-inom ng acceleration potion, binalot si Kang ng turquoise na aura, at nagkaroon siya ng acceleration buff for 2 minutes. Habang iniilagan ang mga atake ng Blood Moon Singer ay nagka-countdown siya na parang may inaabangang pangyayari. Patuloy lang siyang umilag-ilag sa atake ng boss gamit ang kanyang bilis. Nang patapos na ang kanyang countdown, ibinaba ni Kang ang bote ng potion at hinayaang makalapit sa kanya ang orc boss. Lumingon ito at nginitian ang Blood Moon Singer, at sinabi na time's up. Kusang tumamba ang boss at mukhang ang binibilang ni Kang kanina ay yung duration ng berserk skill nito. Aba, marunong palang mag-kite itong Hero King. Magaling kang bata ka. Magaling kang kupal ka. Matapos iyon, nag-notify na natapos na ni Kang ang boss floor. Na-conquer niya na ang Tower of the Blood Moon Orc Tribe. Bilang reward ay nakakuha siya ng Elemental Skill Card Pack. Habang tumitigin-tingin si Kang sa kanyang mga touch bar ay may napansin siya. Nakuha niya DWA ang special achievement na First Conqueror. Di nagtagal ay nawala na rin ang epekto ng ininom niyang acceleration potion. Napakomento si Kang habang nakatingin sa kanyang nakuhang card pack na, hindi ba parang ominous na ang lahat ng bagay ay naging masyadong maayos? Pinaliwanag dito ang nakuha ni Kang na Elemental Skill Card Pack na pwede siyang pumili dito ng specific element para makakuha randomly ng isang common o higher skill card. Hindi ba't ito ang pinakamagandang reward na makukuha ko sa isang Tier 3 tower? Tanong ni Kang. Aba malay ko Kang, ikaw yung character dyan tiga kwento lang ako. Napagdesisyonan ni Kang na piliin ang Frost element, kaya naging kulay blue ang pack na ito. Kuminang yung pack at nag-notify na nakakuha ng common tier si Kang. Nakuha niya ang skill na Ice Ball. Nanlumo si Kang sa nakuha niyang reward at napakomento na eto naman talaga ang ine-expect niya sa isang basura na laro. I feel you Kang. Nakakaumay makakuha ng normal drop sa mahirap na stage no? Sumunod nun, pumasok na sa isa pang tower si Kang, at ang tower na ito ay ang Tower of the Devil Worshiping Imp. Isang Tier 3 na tower na may minimum number of player allowed ay isa at ang maximum ay 16. Habang nakatayo si Kang ay sinugodsay ang mga asungot na imps habang sumisigaw na eto na naman silang nakakadiring cultist bastards. Patayin daw nila ang mga heathens. Habang sumusugod ang mga imps ay nagpalabas ng mga yelo si Kang at naghandang umatake. Ginamit niya ang Ice Bolt at pinapante yun sa mga imps. Nagsitalsikan sa mga imps ang matatalim na yelong galing sa Hero King. Pinagpatuloy ni Kang na gamitin ang bago niyang kuhang skill sa mga mobs sa tower. Habang ginagawa ito ay sinasabi niya na nakakatuwa talaga ang pagpapa-level up ng mga skill. Pinaliwanag sa atin dito kung ano yung ginagawa ng Ice Ball. Ang element nito ay frost at metal, at ang ability nito ay nagko-concentrate ng frost within the atmosphere at binabato yon sa form ng isang projectile. Ang Glacier Synergy Reinforcement effect nito ay mag-i-increase ang damage nito at dadami rin ang number of projectile. Habang patuloy na ginagamit ang skill na ito ay nag-increase na ang level ng Ice Ball. Sunod nun ay nag-notify na magsisimula na ang wave 2 ng mga halimaw. Ang mga hawak naman ng mga imps na ito ay cleavers at sumisigaw ang mga ito na dalhin na sila ng Demon King sa impyerno. Haze na lang si Kang sa nakita niya. Di nagtagal ay naghanda na rin naman siya at sinabi na maghintay lang ang mga ito at siya na mismo ang magdadala sa kanila sa impyerno. Pag-atake ni Kang ay madali lang nagyelo ang mga imps. Matapos ang atakeng iyon ay nag-level up ulit si Kang. Ginamit ni Kang ang kanyang Frost Sword at pinaulanan din ang mga imps ng Ice Ball. Dahil doon ay nag-level up ang mga ito. Bigla namang may sumigaw ng nakakadiring heathen sa isang gilid. Napalingon si Kang at naging seryoso ang kanyang mukha. Nag-notify na nagpakita na ang tower boss na Imp Heretic. Pararangalan daw nila ang Demon King gamit ang dugo ni Kang. Pinasugod agad ng boss ang kanyang mga tauhan sa Hero King at bilasan daw ng mga ito na patumbahin yon.
Gayunpaman, hindi pa siya tapos magsalita ay naubos na agad ni Kang ang kanyang katropahan. Nagulat ang Heretic sa bilis ng pangyayari, at habang nakatalikod ito ay nagpadala ng slash si Kang. Paglingon ng imp ay hindi na ito nakapag-react, at may nag-notify na ang frost status effect na freeze ay na-apply na sa kanya. Maangas na nilapitan ni Kang yung boss at sinabi na sakto ang pagdating nito dahil may gusto siyang subukan. Dahil sa Glacier Synergy Reinforcement Effect, ang number and types ng weapons na pwedeng gawin ni Kang ay nag-increase. For instance, ang maximum number ng frost weapons na kaya niyang gawin sa current level niya ay nag-increase. Nagpalabas siya ng ilang ice shards at hinulma ito bilang javelin. Di nagtagal, tila naging isang weapons master itong si Kang at gumawa siya ng sandamakmak na javelin. Matapos iyon ay naghanda siyang ibatoan mga ito ng malakas. Permorma pa ang Hero King at pamwesto upang maging mas malakas ang kanyang pagbato. Dahil sa pagiging frozen ng imp ay hindi nito magawang makapag-react sa lumilipad na javelin ni Kang. Pinaulanan ang boss ng javelin at ang lahat ng iyon ay tumagos sa kanyang katawan. Hindi pa nakontento si Kang at gumawa naman ito ng sandamakmak na espada, at sabay-sabay yung itinusok sa imp Heretic, na nagsanhi ng isang maliwanag na atake. Matapos iyon, lumabas na ang notification na natalo na ng Hero King ang imp Heretic. Ikaw ba naman Paul ng ganong karaming armas hindi ka pa mamamatay? Grabe ka naman nun insan. Lumabas na din ang notification na na-clear na ni Kang ang Tower of the Devil Worship ang imp. Nakakuha siya ng random equipment pool ticket bilang reward sa pag-conquer ng tower na ito. Agad na binuksan ni Kang ang nakuha niyang pool ticket, at nakakuha siya ng silver plat email. Gayunpaman, wala na daw yung gamit sa kanya dahil meron na siyang legendary armor. Nag-isip-isip si Kang at napansin niya na hindi humihina ang Frost Blade kahit pahatiin niya yun into multiple pieces. Sa ngayon daw ay wala naman siyang nararamdaman nung nagpalabas siya ng 8 na ganong nang sabay-sabay. Habang inaanalisa ang kanyang skill, ay bigla siyang may narinig sa kanyang likod. Lumabas ang notification na, "Treat your shadow." Ang isa daw sa factions ng tower ay nagpakita ng deep interest sa performance ni Kang. Napaisip si Kang na, agad? Lumabas ang notification ng isang special event na tinatawag na Contact from the Factions. Pinaliwanag dito na merong iba't ibang factions na intertwined sa loob ng mundo ng towers, na may organizations na nakapailalim sa leadership ng elders. Nais ng mga ito na makipagsanib puwersa sa mga players upang ma-develop ang kanilang factions. Ang isang player ay maaaring maging affiliated with a specific faction sa loob ng mundo ng towers. Kapag natapos daw ng mga ito ng quests na ibinigay ng factions ay magkakaroon sila ng mas magagandang rewards. Na-encounter ni Kang ang faction na tinatawag na Shadow Council. Lumabas ang notification na nagpapaliwanag na maraming aspects ng Shadow Council ay veiled. Ito na daw ang opportunity na magbahagi ng mga lihim sa kanila. Habang tumataas daw ang affinity nila sa following faction, makakamta ng player ang kanilang mysterious powers and darkness, ang existence nila ay mapoprotektahan sa ilalim ng kanilang veil. Nais daw bang sumali ni Kang sa faction ng Shadow Council? Pinalibutan si Kang ng mga miyembro ng naturang faction at sinabi ng mga ito na naalala nila si Kang. Gusto daw ba niya na makilalang muli ang shadow niya at sumali sa kanilang mga bulong? Sa isip ni Kang ay sinabi niya na hindi naman masama ang Shadow Council since sinalihan niya na daw ito nung 5th season. Nagpakipot si Kang dahil tila may gusto itong makuha, at sinabi na gusto niya naman talagang sumali sa mga ito, kaso hindi ba daw ay maraming factions na sinusubukan silang i-devour. Sumagot naman ang Tiga Shadow Council na mapoprotektahan din naman daw si Kang ng kanilang veil, at nakakalimutan na daw ba niya ang kanilang kapangyarihan. Sinasabi lang naman daw ni Kang yun dahil alam niya na yung powers ng mga ito. Dahil doon ay tinanong mga Tiga Shadow Council na ano daw ba yung ninanais ni Kang. Sinabi ni Kang sa isip niya na mahirap makuha ang gusto niya nang gamit lang ang mga salita, at napangisi ito. Sinabi niya sa mga ito na gusto niya ng isang Shadow Beast. At kung bibigyan naman daw nila siya noon, dagdagan na nila yon ng Rare Darkness Element Skill Card.
Nabigla naman yung mga tiga Shadow Council sa deal niya. Sinabi ng mga ito na wag ay overestimate ni Kang ang sarili nitong existence. Habang pinagsasabihan si Kang ay nagkomento ito na, "Eddie sige. Salamat na lang." Umalis na ito at sinabi na walang saya sa pakikipagtrabaho sa kanila at wag na daw silang magkitang muli. Marami na daw siyang nagawa para sa mga ito tapos hindi man lang daw nila maibigay yung nais niya. Di naman nagtagal ay tinawag siyang muli ng tiga Shadow Council, at mukhang nagawa niya ang kanyang pinaplano. Ipinalabas ng Shadow Council ang isang Shadow Beast, at mukha itong isang pusa. Agad itong lumapit papunta kay Kang, at napalingon siya dito. Nag-notify naman na nakakuha na si Kang ng Shadow Beast. Nakuha niya rin ang special achievement na Picking Up a Cat, dahil doon ay nakakuha din siya ng 100,000 achievement points. Kinalaro ni Kang ang nakuha niyang Shadow Beast, at tuwang-tuwa naman ang Shadow Beast dito. Kasama sa mga ibinigay ng Shadow Council ay nakakuha din siya ng rare skill card na Shadow Blade. Tinanong siya ng Shadow Council kung sapat na ba yun para sumali si Kang sa kanila. Nice naman si Kang sa mga nakuha niya. Di nagtagal, tinanggap na ni Kang ang invitation ng mga ito at kasali na siya sa faction ng Shadow Council, kaya ang affinity niya din sa faction na ito ay tumaas. Sa sumunod na eksena ay nakalabas na siya sa tower at inisip niya na pakiramdam niya ay nagiging maayos ang takbo ng season na yon. Dapat niya daw bang pagpatuloy iyon habang maganda pa ang mga nangyayari o tumigil na siya ngayon at mag-adjust na Chuchu? Habang kinakausap ang sarili ay biglang may tumawag sa kanya. Dahil doon ay napalingon siya. Sa huli, haze si Kang at sinabi na eto na naman tayo. At dyan nagtatapos ang video na ito. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na kabanata. Kung gusto niyo din mapanood ng mas maaga ang mga latest videos plus other perks, maaari kayong mag-join as Senpay tier members. Malaking tulong din ito sa aming patuloy na paggawa.